Tingnan nyo, pakinggan nyo ha. Yun po. Maganda yon. Kasi Tapos, maraming nagwo-worry. Sabi nila, pag nag-breastfeed, masisira ang figure. Yung Hindi pala, po. baliktad. Baliktad po. Babalik ka sa dati mong, kumbaga, yung Mas mabilis. pre-pregnancy figure mo, mabilis din po. Oo. Ano pang ibang Tapos po, benefit? kung talagang exclusive breastfeeding mom kayo, kumbaga, yun pong menstruation ninyo, hindi agad babalik. Okay. May tinatawag po Kung tayong talagang exclusive po breastfeeding, talaga. oo. Yung tinatawag po nating lactation amenorrhea method. Mhm. So, it's a natural, parang family planning method din. So, Oo. for 6 months, talagang hindi po kayo magkakaroon. So, hindi po agad masusundan o hindi po agad kayo magbubuntis. So, ibig sabihin, makakapagpahinga rin ang mother, ang babae sa in-between Pregnancy po. Yung katawan niya, makabuild up ulit ng mga kailangang nutrients sa susunod niyang pagbubuntis. Opo. Ganon. And then thirdly, yung bonding po ng nanay at ng baby. Yun po yung pinaka-priceless na benefit sa baby at sa nanay. And then lastly po, yung talagang gusto kong benefit sa nanay at sa buong pamilya, wala pong dagdag na gastos. Economics. Economics po. Oo. Talagang since ito po ay magkano free. Magkano na ba ang mga gatas-gatas dyan? Based po dun sa mga office mates ko na bumibili, minsan almost 1,000 ang isang lata. nakailang feeding lang yun? Isang kilo po iyon within 1 week to 10 days. 1,000 7 days, kaagad. So, isang buwan, makaka-4,000 ka. Opo, 3 to 4,000 ang savings ng saan family. kaya kukunin ng pamilya yun, Lalo na ngayon sa taas ng iba pang bilihin. Anyway, yung tungkol naman sa mga physiology, sa sakit-sakit, makakaiwas ba sakit siya? po, may mga researchers po na nagsasabi na ang benefit po ng breastfeeding, meron pong mga protective factor ito sa risk ng mga babae sa ovarian and breast cancer. Mhm. So, marireduce yung risk ng isang nanay sa Kung mga cancers na ito. nagbe-breastfeed. Tsaka may protective factor din po na ginagawang breastfeeding sa mga bone fractures. Mhm. So, may mga ganun pong pag-aaral na... So, hindi ka marireduce ang risk mo na mga bali, ganon. Opo, correct po. Okay. So, hindi lang pala sa baby, hindi rin lang pala dun sa relationship between the mother at saka baby, kundi personally or individually sa nanay, marami pa palang benepisyo ang pagpapasuso, continuing pagpapasuso. Nabanggit natin kanina na si Miss Jomay ay isang professional. Siya ay working mom at breastfeeding mom. I-share mo naman sa ating tagapakinig, Miss Jomay, paano ka nag-prepare sa pagbalik sa trabaho at ano naman yung pwede mong tips na ibigay sa ating listener? Nung nagbuntis pa lang ako, Asik Bernie, talagang determined na kami mag-asawa na magbe-breastfeeding po ako. So, full support siya. Bakit naging determined kayong dalawa? Kasi unang-una Or nga, si Mister? At least ikaw, alam mong nutritionist, dietitian saka nasabihan ko siya ng benefits Naniwala naman po sa akin. Yun ang mabuti. Naniwala yung aking mister po. So, So, sabihin natin pangalan niya. Hector po. Hector. So, naniwala siya. And then, kasi nurse din po yung aking mother. So, meron din po akong support from my family. Within the family na magbe-breastfeed po. So, nung alam ko na po na babalik ako, 2 months maternity leave. So, 2 weeks before akong bumalik, nag-start na po akong mag-express ng milk. Sa bahay pa lang. Opo. Tapos yung mga ina-express kong milk, nilagay ko muna sa freezer. Kasi ang ating pong breast milk, once na in-express po natin, pwede po natin muna silang ilagay sa ref. Kung ang ating pong ref ay one door, single door, gano'n. Yung freezer po, pag nilagay po natin dun yung express na breast milk, pwede po siyang mag-last up to 2 weeks. 2 weeks, 2 weeks. Pero kung meron naman po tayong 2-door ref, yung freezer naman po noon, makakapag-store po tayo ng breast milk up to 2 to 3 months. Kung nandun lang siya sa taas, hindi masyadong gagalawin. So, ganun po yung ginawa ko. Kumbaga, in-increase ko po yung supply ng aking store. Madali ba mag-express? Madali naman po. Opo, pwedeng manual, through hand, ganyan. Pero po sa akin, may nagbigay po sa akin Nagregalo. Maswerte naman po ako at nabigyan ako ng tita ko ng breast pump. So, yun po yung ginamit ko. So, tinransfer ko lang po siya sa malinis na container. Tapos, nilagay sa freezer.
And then, Kailangan mo ba siya, Miss Joma, excuse me na, Opo. lagyan ng date? Parang, lagyan po natin ng date. Ako nga po, pati oras. Pati oras. O para ang oo. ginagawa ko, first in, first Para out. kang warehousing, Oo, FIFO. correct po. First in, first out. May O, tama pagka-OSIP naman. po kasi ako eh. So, Okay. first in, first So, out. may oras Oo. pa, oo. Kaya, tsaka po nung nag-i-store pa nga po ako, nung nag-express pa po ako, pati si Yaya, alam din niya. Mhm. Natatandaan ko nga po nung minsan, nung si Yaya ko kasi, may mga anak po siya at hindi po na breastfeed. Nagtaka siya dun sa pupo nung ni Helena, yung aking Oo, baby. oo. Bakit daw malabnaw? Baka daw Oo. sirain siya. Hindi ko, hindi ate, normal po yan. Tanyo, hindi ganun ka bantot. Malambot. Oo. At saka, hindi mabantot. Hindi, may, medyo ano siya, may- medyo maasim, pero ano siya, mabango-bango compared mo dun sa mga pupo ng mga bata na nag-i-infant formula. So yun po, anyways, pag po papasok na po ako sa opisina, si Yaya, sasabihin ko, ito yung dapat mong ibigay muna sa kanya sa ganitong oras ng kanyang feeding. Tapos ito Kasi yung by then, susunod. regular na. Opo, medyo regular na po. si Elaine na Opo. kakain. Opo. Ano? Tapos pag So, may time paano po, siya binibigay? Miss Opo, Jomay, oo. pag nasa bahay pa po ako at gising po si Leyna at gusto niya magdede, bago ako pumasok, pinapadede ko po siya. Mhm. And then, pagdating ko sa opisina, binigyan po ako ng, pinayagan naman po ako ng management tsaka ng supervisor ko na magkaroon ng breastfeeding breaks Breaks. Oo. para i-express ko yung breast milk ko. Mhm. Tapos, maswerte naman po kami sa opisina at may ref. So, Oo. doon ko po ini-store Mhm. yung mga na-express ko na breast milk. Tapos, pag uwi ko, yun ang aking pasalubong sa aking Nakakadami baby. ka ba? Nakakadami sa isang po. maghapon? The first few mga 6 months po, minsan sa isang pag-i-express nakaka 7 ounce. Aha. Almost puno ng baso. Oo, punong baso na parang pang preschool at saka ano na yun, baby milk, ano? Oo. Tapos, si Yaya, Si Yaya po, pag naiwan ko na sila sa bahay, pwede po kasi natin from the container nung milk, oo. ililipat natin sa cup feeding. sa maliit. Sa maliit, lang na maliit cup. Yung lang cup ba na na pang tasa o ay pang kape o ano? Hindi po, meron pong mga nabibili naman na, yung parang sa medicine. Yung lalagyan ng medicine opo. sa ospital Opo. pag pinapainom ang mga pasyente. Pwede po natin Ayun pala doon yun, oo. ilagay. Oo. Ang ginagawa ko po noon, parang isasubmerge muna yung container para medyo maligamgam yung yung breast milk. Tapos pag medyo okay na yung temperature, tsaka ibibigay na kay Leyna. So nasa pagtsatsaga lang po. Bakit po yung sa cup? Yung sa feeding mas i-explain maganda natin, po oo. kasi kesa ilipat natin sa bote. Kasi there are some cases na ang bata nako-confuse, nalilito sila between the nipple ng bote and the nipple ng nanay. Pag nasanay po Tapos, sila na puro sa bote, hindi na nila kilala yung nanay, yung nipple ng nanay. Aayawan na So niya. aayawan na niya yung pagdede sa nanay. Naku, frustrating sa So mami yun, that ano? would lead na hindi na magdede yung bata sa nanay. Uurong naman. Mag-stop Oo, na yung urong milk na. supply niya, yung production ng so, milk. ang essence dito sa sinishare sa atin ni Miss Jomay ay napakadali naman, medyo may effort pero posible at kaya at pwedeng gawin maging sa inyong opisina yung pag-express ng milk pag bumalik na kayo sa trabaho after the maternity leave, ilagay lamang sa refrigerator o kaya sa freezer at tatagal yung breast milk. Gagamitin ayon sa unang expression or date ng expression. At lastly, wag ibibigay sa chupon na artificial. Opo. Oo, kasi mahihirate ang mako-confuse muna ang baby sa alin na ba ang aking mas gusto. Dede ni mami o itong rubber dede. At pag ayawan niya yung dede ng mami ay nako, mahihinto ang pagproduce at aayaw na siya at hindi na nga makakapag-produce ng milk ang mami. So, isa pang i-stress ko sa shinare sa atin ni Joma, yung economics, maliban dun sa very beautiful benefits sa child, sa baby, sa mommy, pati yung economics, walang gastos. Wala pong gastos. Walang gastos. Buti na lang, na-convince ni Miss Jomay ang kanyang husband, si Hector, na suportahan siya at naniniwala silang dalawa, pati sa tulong ng kanyang nanay na isang nurse,
mami ni Jomai na suportahan at isulong yung tulungan si Miss Jomai na ipagpatuloy ang pagbe-breastfeeding. Okay, so ang dami-dami nating napulot na bagong kaalaman mula kay Miss Jomai, pati na rin mula sa kanyang personal experience. Tsaka Ma'am Bernie, may isa pa pala ako Sige, naalala. oo, sige. Kapag breastfed ang bata, mas smarte, mas matalino kaysa dun sa kanyang mga, yun lang ang ano ko ha, yun lang ang aking hindi personal. dahil baby mo si Saka napansin namin hindi siya sakitin at hindi iyakin. Oo, yun ang napapansin ko sa mga breastfed. Kasi kahit yung mga maraming, kasamahan ni Hector na natatanong, hindi ba na-hospital yung anak mo? Kasi yung anak ko, yung parang mga kasing edad lang ni Oo. Leyna, yun yung mga niya, ng co-workers niya. Minsan madalas mo hospital. Kaya hindi rin napupwersang mag-absent ako or mag-absent si Hector sa work. Oo. So, hindi kami affected yung sa work namin. Oo. Isa pa yon, economics, hindi lang dun sa paglabas ng pera, pambili ng infant formula, kundi pagpasok ng pera, tuloy-tuloy dahil hindi kailangang mag-absent both si Miss Jomai at saka ang kanyang husband dahil hindi sakitin ang baby nila na si Helena na breastfed. Opo. So, sana maging malinaw po sa mga mommies out there ang naging discussion natin tungkol sa breastfeeding ngayong araw. Maiksi lang naman po yung oras natin pero kita nyo naman maraming na-share sa atin si Miss Jomai tungkol sa kahalagahan ng breastfeeding. Hindi lamang sa kanyang personal na katawan, personal na relationship sa kanyang anak or sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya, kundi pati na rin po yung kabuuang sitwasyon nila sa pamilya dahil hindi sila naglalabas ng pera kundi kumikita pa dahil wala silang absences. So, wag po kayong mag-alala dahil ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan tungkol sa breastfeeding sa mga susunod pang linggo. So, at this point, ako'y nagpapasalamat kay Miss Jomai. Thank you very much, Miss Jomai. Any parting words po para sa ating mga tagapakinig sa buong bansa sa pamamagitan ng ating Nutriskwela Community FM radio stations dito sa ating programang One Nutrition, One Nation. Opo, bago po ako magpasalamat, Asek, uulitin ko po na ang breastfeeding, ito po ang best. Ito ay free para sa ating mga babies. At kailangan po in all times, ito po ay i-promote natin, maprotektahan po ito at masuportahan at all levels. Magbigay po tayo dapat ng tamang impormasyon or kaalaman para masulong ang breastfeeding. Isulong natin ang breastfeeding. Tama, sapat, at eksklusibo. Muli, marami pong salamat, Asik Bernie, at sa lahat po ng nakatutok sa programang ito. Ang One Nutrition, One Nation. Marami pong salamat. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation.